It's 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, May 13, a day after the midterm elections. COMELEC denies any vote discrepancy in the partial unofficial midterm poll results, blaming duplicate data entries on media and third-party systems. Media and third-party systems. COMELEC Chair George Garcia clarifies that a 5 million vote excess was due to software failures to filter repeated transmissions from clustered precincts. Marami-rami yung 5 million. Parang nagsama-sama mo yung registered voters ng Cavite at ng Cebu. He reiterates there is no dagdag bawas or vote rigging despite changes in the tally numbers between 12:23 a.m. and 4:03 a.m. Senator Bongo continues to lead the 2025 senatorial race as of 2:52 p.m. today, garnering 26.4 million votes. Trailing behind him is former Senator Bam Aquino with 20.6 million. Then they're followed by Senator Bato de la Rosa, ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, and former lawmaker Kiko Pangilinan. Also in the so-called Magic 12, based on partial and unofficial results, of course, are Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid, and finally, Amy Marcos. In the party list race, 5 party lists groups have so far garnered at least 2% of votes based on, again, partial and unofficial results. As of 2:52 p.m., Akbayan led the pack with 2.7 million, followed by Duterte Youth with 2.3 million, Tingog with 1.7, 4Ps with 1.4, and ACT-CIS with 1.2. Several localities have proclaimed winners in the 2025 elections. These include Pasig City Mayor Vico Soto, QC Mayor Joy Belmonte, Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, and Baguio Mayor Benjamin Magalong, all of whom are seeking re-election. In the provinces, former VP Lenny Robredo was proclaimed winner, while Speaker Martin Romualdez won latest 1st Congressional District seat. And joining us today, ang taong napakalawak at napakalalim ng kanyang ngiti. Huminga ka naman dyan. Takot ako. Nakatabi ko yung principal. Tagal na wala eh. Tagal na wala. Baka mapagalitan na naman ako. Pulang-pulang pula pa. Nakakatakot. Pulang na. Naghahanda ng pamalo. Talagang humihiyaw yung kanyang pula eh. Hindi naman sumusunod sa dress code. Sabi nga, t-shirt today, right? One use t-shirt, right? Partial compliance. And unofficial compliance. Ay, hindi pa napakalala. Historic concerns and political Papa Arnold Llamas. Tinawanan lang. Haba kasi ang intro mo eh. Haba kasi ng kulit nyo kasi. And from the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi, Ami. Yan ba nakatulog kagabi? Hi, happy Tuesday. Happy ba kayo dyan? Alas 12 kami kagabi niyan, ha? Ami, nakatulog ka ba kagabi? Doon kami sa Philippine Star kagabi, alas 12. Diyan siya, kami, Puyat kami alas 12, alas 12. Alas 12, hanggang alas 12. Daming... Pagdating ni Ronald dito sa opisina namin, biglang nagtunog yung alarm namin. First time daw? Aba, talagang... First time? Alarmist daw ako? Talagang agitator talaga itong si Ronald Llamas. Alarmist talaga yan. Alarmist. Ngayon lang na gano'n yun. Alarmist. Na-aksidente. Gulat ako, dami nanonood doon sa online nila. Dami nagte-text sa akin eh. Yeah? Oo, talo pa story ko eh. So, anong gusto mo palabasin? Oo nga. Ibig sabihin... Wala naman sila cable. Kami lang may cable. Online sila. Kami wala naman kayong printing press. Sila may printing press. Pinanood ko pa yung kanila. Sila na lang yata may printing press ha. Kaya nga, Ami, meron pa kayong printing press ha? Parang yung turn of the century, di ba? printing press namin. Gutenberg. Yung Gutenberg Hindi naman yung ginagawa ng mimeograph pa. Nagmimimeo po kayo. Biro mo, yung Inquirer, online, digital online na, di ba? Fully digital. Fully digital na. Kayo Sila talaga, nagpiprint pa lang po, ano? You're showing your age na naman. Pero ito ba, yan? yung Philippine Star ba, binigyan kang t-shirt? Wala. Wala. Kita mo, tingnan mo to. Yan, Wala. Pero ganda ng building nila. Minus the alarm. Ay, yung bago. Ang ingay ng alarm. Yung bago, yung Parañaque. Yung alarm siya pagpasok ko, nag-trigger. eksakto sa building. Siya nag-trigger ng alarm. Ikaw talaga wreaking havoc wherever you go. Alarmist.
Kaya hindi kami nakapagsimula kagad dahil sa alarm. Ito talaga si Ronald everywhere he goes, no? Wreaks havoc. Okay, we have to talk about, ano ba yan? Ano ba yung story? Ano ba yung big story today? Wala lang. Ayan, yung mga yung upset, no? Upset Dami talaga. ang Upset lang naman dahil nga dun sa surveys na We are a medyo lot of- sumemplang mga survey firms natin, ano? Correct, correct. Parang upset sila. Yung mga survey. Big surprises At among least other tumama things. dun sa doon sa Senate yung number 1 lang naman. Oo. Saka tumama dun sa iba, halimbawa kay Isko Moreno, tumama naman sila doon. Pero sa iba, lalo sa party list, Saka And of course, the Senate. Sa Senate, big surprises for me, yung dalawa, si Bam, si Kiko, ang tataas nila. Tapos si Marcoleta, pasok na pasok. Si Ben Tulfo, Peso nasa si 13. Marcoleta naman kasi alam naman natin na tutulungan siya ng INC. Binuhos ng INC sa kanya. Yeah. Because he's a member. But how many votes is INC worth? He's a member. Kaya nga, but the question is whether... namumultiply kasi, una, hindi lang INC yun. May Duterte surge din, di ba? Yes. Ikalawa, yung INC, namumultiply yung boto nila by negotiating. Kasi By negotiating with local politicians. Diba, kung may core votes ka, ine-negotiate mo yon na, makukuha nyo ito, pero may kapalit. Dadalhin nyo yung kandidato. Actually, mukhang ito more this than the INC. Kasi Tapos, yung INC, ano ba, we're talking 1.4 million votes? Paano wala ng exit polls eh. Dati na exit polls eh. Tapos ikatlo... Saka yung ibang in-endorse nila, hindi nanalo. Tapos ikatlo... Merong, yung sorry, nila Bok, kinonfirm we have yan, to break pero in. Ami. remember, merong naglabas ng listahan, di ba? Oo. Ami, sorry. Hindi lumabas lahat eh. Ami, sorry, we have to break in. Si Comelec Chair Let's, George Garcia is on the line. We have to bring him in kasi parang puto tayo, sayang naman eh. Let's bring in Comelec Chair on some developments that have arisen during the vote count, chief of which is the delay. I think he joins us on the line. Comelec Chair George Garcia, can you hear us okay? Yes, magandang hapon po, Ma'am Regina, Sir Ed, Sir Ronald, at Ma'am Ami, magandang hapon po sa mga kababayan natin. Magandang hapon. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Hi, Magandang Chairman. hapon, sir. And sorry, I know we know you've been doing interviews left, right, and At center. malamang puyat kayo. Puyat na puyat. But thank you for giving us time. Let's get straight into the issue. Yung duplicate transmissions to the tune of about 5 million votes. Ano pong nangyari? Please explain what happened there. Una po, yun po ay mali, hindi po totoo, at ano po yun, false na accusation. Ganito po yan, para sa kaalaman ng lahat. So, sa kauna-una pagkakataon sa kasaysayan ng ating automated election, meron po tayong Comelec server, meron po tayong PPCRV server, NAMFREL server, media server, at saka po majority and minority server. So, ibig sabihin, hindi na po iisa ang ating pong transparency server. Madami na po tayo ngayon transparency servers. So, yung isang presinto na nanggagaling sa mismong isang bayan, pag nag-transmit po siya, nakatransmit simultaneously sa lahat ng servers na ito. And therefore, kung ano natatanggap ng isang server, dapat natatanggap ng lahat ng servers. Pero kung napansin po ng lahat, ang Comelec na server po, pag naglabas po kami, yung nilalabas namin, yung pinapakita sa lahat, hindi po kami nagsusuma total. Wala po kaming ranking. Bawal po sa amin wala yan pong dahil totals. unofficial po yun. And unofficial po, wala po kaming total. And therefore, ang sa amin lang po, ilan ang nagpadala na presinto out of the 94,000, ilan ang percentage nito, saan ang galing yung mga lugar na nakapag-transmit ng results. Kung meron po naglalabas ng suma total, yan po yung mga media entities na kumukuha ng kanilang transmission, hindi po sa server ng Comelec, kung hindi sa media server na naka-allocate sa kanila. Okay, ganito po. Yung Comelec server, kung napansin niyo po, naka-real time kami. Mula sa presinto, pag pinadala sa server namin, automatically nababasa ng lahat ang boto. Kasi po kasama sa system yon. Wala nang conversion, walang process na kailangan gawin. Subalit yung pong natitirang ibang servers, PPCRB, NAMFREL, majority, minority, media server, kinakailangan po yung kanilang servers ay ma-process yung result kasi po naka-encrypted po yon. So kinakailangan po i-process pa yon. Sa amin po walang processing. Opo. Sinabi na po namin sa ilang meeting sa kanilang technical people, kailangan meron kayong program na automatically maglilinis doon sa processing dahil meron mga data or transmission na madodoble at yung part talaga, kalimitan ng transmission madodoble. Meron pong mga istasyon ng television na malalaki, sumunod po sila sa amin, naghanda po sila.
nagkaroon po sila ng tinatawag na program para automatically nalilinis. Kaya lang, medyo mabagal yung nangyayari na pag-release nila kasi nga po, naglilinis pa sila. Pero meron po kasi na malalaking network din, hindi po sila nagkaroon ng kanilang tinatawag na program. So hindi po sila nakapaglinis. Kaya po kung halimbawa sa first 15 minutes, ang pinadala ay 10 transmission, yung second minutes na magpapadala dapat ng 10 transmission muli, ang maipapadala po sa kanila, 20. Kasi mas mauulit yung unang naipadala na. And therefore, kinakailangan po nilang ayusin linisin yun. Kaninang madaling araw, pinarealize po namin sa kanila na mali yung nalalabas nila. Kasi yung nalalabas nila, may mga double transmission na lumalabas. Kaya po nakapaglinis po sila, kaya nabawasan yung boto po na nire-reflect po nila. Okay. So yun po hindi galing sa amin, yun po galing sa kanila. Okay. So there was a prior arrangement, Chair, na yung media side should have done a little bit of the processing is what you're saying. Na Yes, dapat nililinis. Kahit ang ng PPCRB. Pero hindi po Ay, ba meron din po silang sariling processing. hindi po ba delayed din yung sa PPCRV? At one point, di ba sinabi din po nila na parang na-detect nila yung duplication but also it took them a while to get there. Yes po, ganito po yung nangyari naman sa kanilang server. So may sarili silang server, may tao sila po doon, at yung pong server nila ay tumatanggap ng results kasabay ng server ng COMELEC at iba pang servers. Ang problema po na sa kanilang server, ng media server, yung pag-push sa mga laptop ng mga media entities naman. So, but then later on, na-resolve po yung issue na yon, nakapag-push na po, nakapag-send na, ang issue lang, parehas ba sa sinesend sa COMELEC server? Parehas po lahat. In fact, ngayong araw na ito, sila po ay 97% na transmission. Ang sa amin naman po is almost 99% na po kami. Sir, balikan ko lang ng kaunti po. I'm not that much of a techie myself. Pero if I'm understanding you correctly, may media server, is that po a central media server or each media entity has his own server? No po, may isang media server na available sa lahat ng media For all to entities. tap into. Opo. But Yes, to po. tap into that central media server, let's call it siguro central media server, each media entity should have its own software to process the data properly. That's right po. At because otherwise, if they do not have that program, then yung makukuha po nilang results, meron pong mga duplication ng transmission. Okay. So, Chair, what you're saying basically is that the error is on the side of the media entities for failure to have an available program or develop a software which would have processed it properly. More or less ganun po. Sir Ed, pero huwag niyo na po kung tatanungin, Sir Ed, kung ano yung media entities, bayaan na lang po natin. Total, na-realize naman po nila yung kanilang palagay ko po problema. Yes, and sir. therefore, kaya po Yes, sila sir. nag-correct kaninang alas 2 I just need to ask that, sir, para in fairness to everybody, including COMELEC, kasi if the problem, of course, is from our end, then we should acknowledge that. Yes, dahil ang lumalabas kasi problema ng COMELEC. So, Okay. just to be fair to everybody, sir, of course, that's why I'm asking you those questions directly, para kung ang problema is sa atin, akuin natin. Ano yung kahit kuha na lang, COMELEC, yung starting letter ng media outlet. Sir Ronald, wag na, Sir Ronald. Pero Chairman, tuloy yung for proclamation by Friday, we can expect na by Friday. Yung sa Senate lang. Ngayong araw na to, Ma'am Ami, baka makatanggap na tayo ng 80 to 85% of all the COCs. Yes. 175 COCs po yung na-expect natin. So hopefully, matapos yung canvassing natin hanggang Wednesday man lang ng umaga. Pag po nagkaganon, we can have the proclamation by Friday, the latest is Saturday. Okay, Pati yung yung sa party list, ha? Pagka po nagkataon, lahat po kasama na senador at party list. Kaya lang po, remember, bisa pinaghihiwalay po natin ang proclamation kasi po, siyempre po may ceremony yan, medyo binibigay naman natin yung karangalan doon sa mga nananalo na mag-moments po nila yun So minsan pinaghihiwalay natin para hindi rin po sobrang crowded yung pong ating venue. Okay.
Sir, ano Okay po na. yung voter turnout this year? Do we already have an indication of that? Wala pa po kasi nga po pinakailangan nga makuha natin yan from the canvas reports. Doon sa mga kinakanvas po natin, nandun po kasi ang total number of voters who actually voted. So wala pang indication at this point. Chair, ano yung last Chairman, letter yung ng ano media daw, yung outlet? ano, yung voting ng mga vulnerable sector, sabi ng Lente, nagsabi nito, yung observation nila, it has much room daw for improvement. Ano po ba yung nakikita yung remedyo doon? Yung sa mga PWD, seniors, yun ang napansin nila. Ma'am Ami, Sir Ed, Sir Ronald, tingnan niyo po ito ha. Noong 2022 elections, ang voting population po natin ay 66 million. Ang voting population po ngayon sa 2025 election, 68,431,965. By 2028 elections po, ang voting population natin may magiging 70 to 71 million. Pagkatapos po, ang election natin every May, kasi nasa Constitution yan. Hindi po lumalaki ang mga classrooms ng ating elementary school students. Diyan po tayo lagi nag-hold ng eleksyon. Isipin niyo po, napakainit kahapon. Grabe po ang humidity kahapon. Talaga pong halos ang pinagpapawisan nga kahit nasa loob. And therefore, kahit yung mga makina natin apektado. Ang ibig ko po sabihin, kinakailangan sana may batas na napayagan po kami na mag-venture sa mga private entities, private buildings, yung mga malalaki na mga buildings sa mga eskwela o hindi po eskwelahan na pampubliko lamang. Kailangan po kasi ng batas doon. Kita niyo po yung bumoto sa 42 malls. Kahit isang oras sila, halimbawa nakapila, nakaupo sila, very comfortable, air-conditioned, walang pong vote buying, walang violence, walang terrorism. Sana po ganun ang voting experience na mabibigay natin sa ating mga kababayan, lalo na po sa miyembro ng vulnerable sector. Ronald? Okay. Yeah. Okay. Last question, Chair. Ano na nangyari dun sa observer mission ng European Union? Paano, may nabasa akong statement nila na parang may kasunduan daw kayo na sila ay pwedeng full access tapos hindi daw na-implement. Anong status ngayon nun? Anong nangyari doon? Ang alam ko po, Sir Ronald, nakapasok naman yung iba sa kanila kasi ang sabi namin sa kanila ganito po, hindi kami magbibigay sa kanila ng official authority para makapasok sa polling precinct. But they can talk to the electoral board members so that they be allowed to talk to them or enter the polling place. Kasi nga po, sobrang puno ang ating mga polling places. And doon po ini-invoke namin yung batas. Pero hindi po namin sila pinigilan o pipigilan yung nasabi namin sa kanila. But hindi po namin officially pwede silang payagan because that will run contrary to the provision of our law. And we do not want to violate the law. Yung POMELEC pa nag-violate ng law. And so pagkakaalam po natin, sila po mismo ay pumasok din doon sa mga lugar na nagpapaalam naman po sila sa mga electoral board members natin. FYI lang, Chairman. Comelec Chair. Paano nung dati kasi nag-election observer din ako sa Finland, sa Sweden, sa France, Germany. Sa kanila kasi may full access eh. Parang it's no big deal sa kanila na pumasok sa mga polling places. Kaya baka doon sila nang gagaling. Na hindi issue sa kanila yon pag foreign observers. Sabi ko po sa kanila, Sir Ronald, gustong-gusto namin yan. Pinaglaban nga natin na nandito sila sa ating bansa. Kaya lang, baka po doon sa mga bansang napuntahan niyo, Sir Ronald, wala po yung batas na yon ng 1985 kasi, the Omnibus Election Code. So sabi ko sa kanila, wala kami magagawa. This may be an old law, but just the same, that is the law that we have to observe in this instance. Chairman, pahabol ko lang paano pag hindi na-proclaim, pwede bang ma-proclaim si President Duterte by remote? Paano pag hindi siya nakapag-oath dahil hindi siya pinayagan ng ICC? Anong mangyayari mukhang he has already won by a landslide. Anong mangyayari sa mayor ng Davao City? Ma'am Ami, ang role ng COMELEC ay taga-proklama lamang. Once po na-proklama namin siya, kahit walang taasan ng kamay, basta may papel na siya ay nanalo, tapos na po ang trabaho ng COMELEC. And therefore, as to whether makakapag-assume siya kahit na hindi nakapag-oath, halimbawa, or nakapag-oath kung kanino man, yan po ay role na ng DILG ngayon na papasok. So, subalit kung sakasakali po sa ating local government code na hindi nakapag-assume
ang isang nanalong mayor, ang pansamantala pong mananungkulan ay ang vice mayor po. Okay. And Vice Mayor in this case would be si Baste Baste. Duterte. Baste. Chair, this is Reg ulit, no? Balikan ko lang yung issues. You've already addressed the duplication issue, but there was also the question of delays. Because prior to the election, ang agreement po with the media is that we will begin to see results shortly after 7 p.m. when the polls closed. Pero in reality, ang nangyari is mga closer to 8:30 yun, no? There was. Past 8 p.m. na bago dumating yung first batch of results. I wonder if you could talk to us about what happened there. Yun po, kinakailangan sana sa susunod, yung mismong server, kasi this is the first time na meron po silang sariling server ang media. Siguro po ma-fine-tune lang on how the server of the media will be able to push the results coming from the server papunta sa individual secondary server po, yung mga laptops ng mga media entities. Para naman kahit paano makasabay po sila ng aming COMELEC server natin when it comes to the results. Are you saying na ni-release niyo naman po around 7 and late lang namin na pick up basically through the server? Yeah. Yes, Ma'am Rina. Actually, hindi po ni-release. We do not have the power to release because automatically the results are transmitted from the precinct directly to the servers without any consent or pagsang-ayon ng Commission on Elections. Automatic po na natatanggap. In fact, nakukonfirm po ng mga tauhan, technical people, ng mga media entities, kahit na mga citizens arm, na nakakatanggap po yung servers po nila coming from the precincts. Ang problem lang po yung pagbato from the servers papunta doon sa mga beneficiaries. Ito yung send to all. Oo. Pero kasi sabi natin kagabi, sana all. Pero kasi ang alam ko, PPCRB also had experienced the same delay. Pati yung some of the other majority and minority servers din yata. May lumabas sa NAMFREL. May lumabas nga COMELEC chair na letter ng PPCRB na I'm sure nabasa nyo tungkol dyan. Tungkol sa delay. Oo. I think we experienced the same delays. Yes po, at in fact, humingi sila ng tulong sa atin at siya po yung ginawa natin ng paraan. Kasi nga po ang sabi natin, sana yung mga technical people na nag-usap-usap, naayos nila yan bago man lang nagkaroon tayo ng transmission. Kita niyo po yung sa amin, sa COMELEC server. Wala po kaming delay na na-incur. Kasi po direct din ang aming transmission from the precinct papunta sa aming server. Ganun po dapat din, from the precinct papunta sa kanilang individual servers. Kasi po remember, wala po kaming pakialam dapat sa servers po nila. You mean to say yung COMELEC server started getting results shortly after 7? Maaga po kayo? Yes po. Okay. Yes po, nakikita po lahat yun sa aming pong viewing room sa Palacio del Gobernador. Ang statement kasi nila, Chair, regarding the delay, this situation is highly unusual. Since 2010, we have not experienced a delay of this nature, not even receiving a first data dump, especially despite over 1/3 of results already being transmitted. Nasagot niyo na ba ito satisfactorily, COMELEC? Chair? Hindi ko po alam kung they will be satisfied with our answer. Yeah. But the point really po is when it comes to, this is the first time since 2010 na meron po tayong individual servers for each entities. Kung natatandaan ng lahat, meron lang po tayong nag-iisa na server. Yung pong tinatawag natin na transparency server na naandyan dati yung kaunahan sa may pupayo sa UN. Yung naman sumunod, dito naman po sa UST, na lahat ng mga entities doon lang kukuha ng results. Kung napansin po natin, kung natatandaan natin, there was one instance na 7 hours hindi nakakuha ng results yung pong server na yon. Okay, and lastly, very quickly, Chair, ano po yung assessment niyo sa election na to, sa 2025 elections? What is, how do you think it went? Very quickly lang. Ma'am Reg, Sir Ed, Ma'am Ami at Sir Ronald, ayaw ko muna magbigay ng assessment na final kasi naman po, ongoing pa yung ating canvassing. Remember po, canvassing is still a part of the entire election process. Okay, fair enough. Pero masaya po kayo? About how it all went out? Hindi lang po ganun masaya, pero ang importante po, madaming improvement pa na dapat gawin. Madaming learning experiences.
lalong-lalo na as how we cater to our vulnerable sectors. Remember po, when it comes to the polling places, wala po ang may control po ng polling places, ang ating pong DepEd, ang ating pong electoral board members, DESO, sila po lahat ang may control po sa ganyan. Okay. Fair enough. Okay. Thank you so much. We'll leave Yes, that sir. there for now. We appreciate, sir, the explanation and yung sinabi nga ninyo, I suppose the media organizations also have to look internally as to how we handle things. Kasi siyempre, iba yung kausap ng COMELEC, iba naman tayong nasa ano. Oo. Pero- We're all pero- part of this process, right? Pero Chair, ano yung last letter ng media establishment? Pasensya na siya. Ang kulit talaga ni Ronald. Para lang mahulaan Thank you, ako. Chairman. Thank you. Thank you. Alam niyo na po yan, Sir Ronald, kasi alam niyo na po kung sino ang nagbago ng Okay. boto. COMELEC Maraming salamat po. COMELEC Chair George Garcia. Thank you, Salamat sir. po. Ikaw masaya ka lang talaga eh. Hindi, mas okay naman yun kaysa doon sa short summary. Short summary ng katabi ko. Yung ending, di ba? Yung ending, give us your assessment of the entire process. I give you 30 seconds to give me an assessment. Mas okay naman yung tanong ko, last letter ng media outlet. Mas madaling sagutin, no? Isang letra na sagot eh. Okay. Natawa ako. Ikaw talaga, oh. We just need to go on a very quick break. You're watching StoryCon on One News. We'll be right back. Stay with us. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to StoryCon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And I'm Regina Lay, still with us. Ami Pamintuan of the Philippine Star and Ronald Llamas, our political pundit. Oh, yung katabi natin eh. Kanina pa nagko-congratulate sa isa't isa eh, sa telepono eh. Sino naman yung kausap mo? Sige, wag natin pag-usapan. Hindi siya yung media outlet na hindi siya. sinasabi ni Sino nga ba yun? Unang letra. Bilis! Tsaka ilang syllable din. Ilang words? Sige na, naghihintay ng guest natin. Oh, Ano? yeah. Ay, ako pala. Sorry. Joining us now is Las Piñas Congressman-elect Mark Anthony Santos. He was a councilor who ran as an independent and beat Senator Cynthia Villar. Magandang umaga po. Sorry, ano ba yan? Hapon na. Hapon na. Magandang hapon. Magandang hapon po. Good afternoon. Congressman-elect Good Bautista. afternoon. Wow, galing. Oh, wow. ah. Congressman-elect Mapagpalang hapon na. po sa inyong lahat. Ma'am Ami, Sir Rina, Ma'am Rina, Sec Ronald, and Sir Ed po. Yes, sir. Pleasant good afternoon po. Tama ba, sir? I understand that this is the first time since 1992 na Villar is not does not have a seat in Congress. I think yung records will show na talagang this is the first time na palitan po yung family, Villar family, Sa Congress. to represent the Lone District of Las Piñas po. Anong tingin nyo, Congressman-elect na dahilan? Bakit may ganong klaseng rejection? Sila yung pinakamayaman na pamilya sa buong Pilipinas. Isa po sa mga issues, hindi naman po pera ang ginagamit para maging isang leader ng isang lugar or isang bayan. At during the campaign po, may mga issues po na lumabas and these are documented issues and actually po, ayoko na po sana pag-usapan yung mga issues kasi nag-decide na po kasi talaga yung tao. I'm offering my hand to my opponent, Senator Cynthia Villar, para tulungan naman po sana yung suportahan po ang mga programa ng aming lungsod sa Las Piñas po. Tatanggapin mo yung kamay Pero nyo? Congressman, paano ginawa niyo? Kasi talagang bilib ang mga tao eh. Independent na kayo. Paano yung ginawa niyong kampanya? Ano? Kasi iniisip din ng ibang mga, syempre, around the country, iniisip din ng mga tao, how do you defeat an entrenched political clan? Ano po yung ginawa niyo? Ano yung magic niyo? Una-una, ako po 1998 pa naging konsehal. Isang labor leader din po ako sa Philippine Airlines, yung PASAP. At siguro sa naging experience, 7-term councilor po ako eh. At the same time, naging chief of staff po ako nung kapatid ni Senator, si Mayor Nene. At multitasking po ako dito. So grounded po ako sa tao. At the same time, siguro yung mga legislation din pinasa ko sa city government na appreciate din siguro ng tao. Opo. Ami, unless hindi mo alam, kami nag-organize ng union sa PASAP. No? Kaya union member namin Kasama po. kayo? In fact, ang akbayan po ay ang aming sumuporta doon sa age and gender issue namin sa Philippine Airlines po.
Tsaka pag may well ka Hindi po sa... kayo binakapan ng Aguilar. Kasi dati kakampi nyo sila Aguilar, di ba? Hindi po kayo Opo. binakapan ng partidong yan ngayon. Naghiwalay po ang sina Senator Villar at yung Yes. incumbent mayor Imelda Aguilar. So, Yes. nagkaroon po ako ng alyansa sa mga Aguilar. At I served the husband Yes. po of Mayor Mel. So, but nung last election po, independent din ako eh. But I topped the city council election po during that time. Kaya sipag lang po siguro, and then importante po yung nakakausap niyo yung mga tao eh. Kaya alam niyo yung kanilang mga problema. So malaking bagay po yun sa amin. Siguro yung experience ko din as a labor leader sa Philippine Airlines. Malaking bagay po. Huwag yung sabihing sipag at tiyaga kasi parang that's a throwback to yung lumalangoy sa dagat ng basura. Bilyar yun, bilyar. Congressman-elect, Opo. Congressman-elect ay nabanggit nyo yung inyong kampanya. No, kahit at nabanggit nyo rin na nag-offer kayo ng kamay nyo sa inyong mga naging kalaban o naging rival. Tinatanggap ba yung kamay nyo? So far, wala pa naman. But I texted yung mga kumpare kong nakasama nila sa partido nila. And then, kinongratulate ko sila. And very receptive naman po sila. Nag-reply naman po sila at sabi nila tapos na ang eleksyon. At magsama-sama na po kami para supportahan po yung administration ni Mayor-elect, the incumbent Vice Mayor April Aguilar. Opo. Alam ko, Congressman, ayaw niyo nang balikan yung nakaraan, lalo na yung mga alitan. Pero siguro yung isang tinatanong ng mga tao, kayo ba yung nasa video na nilapitan ni Cynthia Villar nung misa? Ako po. Yan. Yun. Yan, marami kasi nakakita nun. Na-confirm na yun dati, di ba? Na siya ngayon. Opo. Ikaw yung nilapitan. Sa Big Story. Sa Big Story. Yes. Tayo din, we interviewed, na-interview Yes, na rin po right. namin kayo about it nung Right. nung napagalitan kayo noon, no? Yes. Actually, alam ko naman yung sagot sa tanong ko, right. pero gusto ko lang ma-emphasize na siya yon. Okay, sir. Nag-viral video sa Oo, viral nag-viral. Yeah. Sir, I'm looking at the numbers, updated numbers. Mga 30,000 po yung, mga 30,000 votes po yung lamang ninyo kay Cynthia Villar, which is sizable, no? But I wanted to ask you about ano po yung plataforma natin, ano po yung magiging focus natin now that we have won. Sabi niyo po, maraming problema sa Las Piñas, so what are you going to focus on immediately? Immediately po yung aming, we will continue the on-site and on-site relocation po ng aming mga informal settlers. And then, of course, we will push for the Pambansang Pabahay program. Dito po sa Las Piñas, may mga 20,000 families po na informal settlers. Ang naging problema po kasi namin, and pinadala po lahat dun sa 13 Martires at Naig Cavite, yung mga nando sa danger zone na matagal nang nakatira sa Las Piñas. And yung 5,000 families po, yung kalahati po nung bumalik din sa Las Piñas. So that's why siguro institutionalize namin yung programa na yan. Siguro sa Congress din, makahingi ng malaking budget dun sa GAA. And then isa sa mga programa namin siguro yung, ang Las Piñas po is qualified na po para maging dalawa po ang legislative Districts. Kaya, dalawa na po siguro. Kaya more representation and more siguro ayuda. Ayun naman ang ayuda, di ba? And maraming programa for infrastructure. Yung problema namin dito sa traffic, yung sa Pote Alabang Road kasi is really congested. Ang problema, hindi na namin ma-widen yung kalsada. So with the help of siguro, if you will remember, meron po tayong LRT1 extension from Baclaran going to Bacoor, Cavite. Ang problema po, natigil po yung istasyon doon sa SM Sucat, Parañaque. Kaya nasira po kasi yung alignment and actually, i-redesign po yung alignment ng train and ililipat po yung station. Kasi during the pandemic, nakapagpagawa po doon ng flyover na tinamaan po yung alignment ng train. Na that will cost again the government
Kasi I think may sovereign guarantee po ito yung project na to. So more than 1 billion ng redesign and realignment po nung LRT 1 extension. And then hihingin ko din siguro yung tulong ng national government through DPWH and DOTR dito po sa Pote Alabang Road. Parang 3 or 4 lang yung stoplight namin dito. So yung mga bagong innovation ngayon sa yung mga smart intelligent traffic lights na talagang bibilangin yung yung mga vehicles. So in coordination of course with MMDA and the comprehensive traffic plan. Actually hindi na po sa growing population po ang problema namin, yung aming friendship route na kung saan we had an ordinance na binuksan namin yung mga private subdivisions po sa Las Piñas. Ang pwede lang po dumaan doon yung mga residents po. At may libreng sticker. Pero marami po kasi dumadaan sa Pote Alabang Road. Kaya mass transportation po ang kailangan natin. Mass transportation. Yung LRT1 extension will siguro alleviate somehow the traffic congestion po and problems of Las Piñas po. Ano pong plan to increase the revenue of Las Piñas, sir? Because in the last data set that we got, which is for full year 2023, nasa 12th place lang po ang Las Piñas in terms of revenue. I think you earned something like 2 point... Asan ba yun? I was looking it up. Well, you would know the numbers better, right? Pero nasa mga 12th place kayo out of all the LGUs. If I may po, Las Piñas this year is 4.5 billion pesos lang po. Okay. So ang aming appropriations for this year. But our neighboring cities like yung mga kapitbahay namin like Parañaque, almost 15 billion po. And Pasay City, medyo more than 10 billion na din. Makati siguro mga, not Makati, Muntinlupa, siguro mga 8 to 10 billion na rin po. So medyo naiwan na po ang Las Piñas. And meron po kaming isang malaking proyekto, yung reclamation project po. At this one was opposed by Senator Cynthia Villar. Nag-file po sila ng writ of kalikasan sa Supreme Court, which na-decide na po after 11 or 12 years, nag-decide na po ang Supreme Court na tuloy po yung proyekto. Ang sabi po ng Supreme Court, hindi naman po talagang issue yung baha. In fact, it will mitigate the flooding po kasi may mga engineering solutions na po. And at the same time, yung pong Las Piñas Parañaque Wildlife will coexist po sana doon sa proposed airport na gagawin dito. But the problem is, lumipat na po yung airport sa Bulacan. But we will continue siguro pero Congressman, sinusuportahan ng environmentalist yung project na yan ni Cynthia Villar, yung wetland. It's a Las Piñas Parañaque wetland, and people are trying to actually stop reclamation projects in Manila Bay. So balak niyo palang ituloy ang reclamation sa Las Piñas? Opo, kasi sa totoo lang po, sabi nga ng Supreme Court decision, it can coexist po with the development po nung reclamation. And meron pong may mga projects na po sa ibang bansa na talagang nagko-coexist naman po. And ang pinag-uusapan po kasi natin dito yung mangrove, yung critical habitat na sinasabi po doon. And magkakaroon po kasi ng buffer zone yan ng buffer zone So yung Parañaque po, katabi po niya yung reclamation project din nung yung critical habitat na yan. So pwede naman po. So I think kasi kung hindi po sana matutuloy yung project, wala na po kaming pagkukuhanan ng ibang income po siguro. Kasi basically mga 60 to 65% po ng Las Piñas is a residential area po. Wala pong industrial or nag-aalisan na po yung mga malalaking kumpanya sa amin like the Goodyear Tire Corporation, yung Philip Electronics. Kaya naiwan na po kami. And nakakaingit po doon sa neighboring cities namin like sa Pasay and Parañaque, nakakapagbigay po sila ng stipend or allowances sa mga public school students ng 1,000 pesos a month.
maraming tulong na ibibigay sa senior citizens, and then may local social pension fund sila. Sa amin po, kulang na kulang po yun. Pero hindi ba masama naman dun sa environment? That's a Ramsar protected area, yung wetland. Yeah. And Kaya actually, it's the only wetland in Metro Manila and in nearby areas na nagtatakot nga yung mga environmentalists, including the fishermen, na masisira na nga daw yung hanap buhay nila at palit daw ng palit yung Manila Bay. And then of course, in the long run, it might contribute to flooding. Diba yun yung the other serious concern about it? Oo. Actually, tinry po ito sa Court of Appeals. And in fact, yung mga Danish hydrologists, kanilang sinimulate for the next 100 years yung pinakamalakas na rainfall or flooding na mangyayari. Hindi naman po, actually sabi nga ng Supreme Court, it will mitigate po kasi yung engineering solutions na gagawin po dun sa project. And sa totoo lang po, baka kasi ako po, dating nasa airline po ako, yung pong critical habitat wherein merong mga migratory birds, napakadelikado po niyan dun sa airport natin ngayon sa NAIA. And marami ng reports and records will show yung mga bird strikes po sa mga engine ng aeroplano. Napakarami po yan. Siguro, hindi lang naman po yun ang issue dyan dun sa critical habitat. And bakit, ang tanong ko po, bakit ang kinokontra lang ni Senator yung sa Las Piñas lang? Bakit po yung sa Pasay, Parañaque, Bacoor? In fact, Bacoor will start reclamation project. Yung inland reclamation nila. Nagtataka lang po ako, bakit yung sa Las Piñas lang po ang kinokontra po nila? Yung kasi sakop niya. Baka si Ronald, kontrahin yan. Okay. Baka ang magandang tanong, baka may conflict of interest ba? Diba? Yun ang... May conflict of interest. Environment yun. I think magkakaroon kayo ng malaking laban dyan with the environment groups. Okay naman po. Pero we have the Supreme Court decision naman po So, okay. Yun na lang po ang basis natin siguro dyan. Sige po. We'll leave it there for now. Thank you so much for talking to us. Congratulations again, Presumptive Las Piñas Congressman-elect Mark Anthony Santos. Salamat. Thank you, Congressman. Newly elected Congressman. Maraming salamat po and congratulations to Akbayan. Maraming salamat po. Salamat po. Bakit na-congratulate? May taga-akbayan ba rito? Ba't ka kinakongratulate? Bakit ikaw? Ako ba? Hindi. Ito lang ko nalaman doon. Pagmahal mo? Oh my God. Nakita ko po kasi yung Pagmahal mo? Yung Pagmahal mo? party list. Ito tuloy ba? Ito tuloy ba? Oh, nga, we didn't even have time to talk about that. Oh, ano? 2.7 million as of last check. Yeah. Ano, is that good for Ngayon, 3 seats na? Yeah. It's good for 3 seats na? Yes. Sureable na yun, ha? Yes, sureable na yan. 3 seats na yon. Wala masyadong sure sa buhay, pero yun sure na. Kahit pag-ibig, no? Kahit pag-ibig, Kahit pag-ibig. overrated. Hindi rin natin napag-usapan yung yung soul searching that the survey firms have to do. The reflection. The reflector. Hindi natin na pag-usapan yung short summary mo kay Comelec Chair. Baka lang sabihin niya, I'm very happy. You know, some of the academics you're Hindi nga talking siya to, happy. Hindi mo narinig, di ba? some of the academics you're talking to kanina, they were saying na the surveys are apparently not able to capture yung command votes in certain areas kasi, siyempre, it's proportional yung yung paghuhugot ng mga yan Pero if what if one area... Hindi totoo yun. Dahil halimbawa sa Senate, hindi naman command vote yan It's basically market votes Market votes. Sa party list, may mga command votes yan. Ano ang market votes? Pero sa Senate, it's predominantly What's market votes? Basically, voting by choice. Voting by choice. Not Hindi by command. hindi yung command, hindi yung mga negotiated votes, no? But there's also... But it's not also possible na, for example, a family supports you, a political family supports you, and they push for it. Hindi yung pwedeng sabay-sabay Pwedeng gumawa niyan yung gobyerno, which in this case, failed to do that. Gobyerno kasi yung in the midterm, sila yung malaki influence sa mga clans,
sa mga warlords, sa mga lahat ng lords, sa LGUs, etc. Kaya sila yung merong wherewithal para gawin yon. Pero hindi nagawa eh. No? So what accounts for this, for example, in the case of Bam Aquino? Well, na-activate nila yung dormant na pink wave. Nakala wala na. That's 15-16 million votes. Ikalawa, yung how was that done? Kasi I can imagine that they've been trying to activate that wave for so long. Hindi mo ba na-monitor? Hindi mo ba na-monitor gano'ng kaganda sa social media yung atake? Tapos yung ina-underestimate nila na Gen Z, millennials, nag-deliver eh. Yung mga sa lahat... But for example, si Kiko, pati nga ikaw, rumaratrat ka doon sa pag-inom niya ng sabaw sa ano eh. Pero hindi naman... At least nag-viral. Hindi negative yun sa kabataan eh. Halimbawa, in all the surveys sa schools ay nasa top 60. That's what we were saying. Sa schools hindi sa baka hindi na cover ng surveytion eh. Yung mga school surveys, nagulat ako, lahat sila nasa top. Sa mock elections. Mock elections. Pero in-underestimate yun ng survey firms eh. How many voters are in schools ba? Hindi, pero hindi mo alam kung nag-viral yan sa iba't ibang kabataan eh. Yun baka hindi... Remember, 42 million voters belong to the Gen Z and millennial. Kaya nga sabi ng mga... 60 daw, 60. 60 na ngayon? 60% of Yeah. voters. 60%. Kaya yung kausap 42 million How different is that from the previous election? How many... Tumaas. But how much? Kaya nga sabi ng survey firms, yun yung gusto nilang tignan ngayon. I-research nila na baka hindi nila na-anticipate. Baka hindi pumasok sa kanilang framework. No? Sila, bahagi yun lang kanilang self-criticism eh. Baka. Hindi pa nila sigurado dahil resulta yan ng data eh. No? Gano'ng karami ang Gen Z, gano'ng karami millennials, nag-deliver ba sila, etc. etc. Pero ang mahalaga rin kasi dyan, dahil yung mga BBM voters would rather vote pink than Duterte. Yung mga Duterte naman would rather vote pink than BBM. Halimbawa, kung meron silang butas sa kanilang pinili, bibigyan na namin dito. At least yung Aquino... Or they would rather not vote at all for... they would rather not fill up the entire 12 states. Pwede, pero... I can imagine a lot of residual hatred pa, if that's the right word for it. Hindi, pero ang nakita mo naman paano ginagamit ng Duterte yung Aquino as a symbol against the Marcoses. Kaya nga, Club Pilipino sila nag-launch. Diba? Kaya pinupuri nila EDSA, diba? Yung dating hindi nila ginagawa, diba? Yung dating ininis nila. Oo, diba? At the same time, yung mga Marcos naman, ang tingin sa Duterte, no, the worst enemy, kaya yung pink, lesser evil. So, hindi ko sinasabi na nangyari yan. Data yan eh. Pero posibleng ganun na nangyari. Na consolidate mo yung pink wave through your campaign sa social media at sa kabataan. Tapos yung mga iba na magkakalaban. Iposan natin sa safas na pag-usapan niya kasi overtime tayo. There's also no discounting the fact na nakuha niya endorsement ng key local leader, si Bam Aquino, si Chis Escudero, for instance, sa mga leaders sa Zamboanga. Pero si Kiko, walang nakuha, pero number 5. Ibig sabihin, hindi lang yun ang dahilan. Okay. We have to go because time's up daw, sabi ng producers. Yun yung assessment na hinihingi ng principal. A short assessment. Very short. 30 seconds assessment. Thank you for joining StoryCon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, a resident political pundit. Join us again tomorrow, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. Polling precincts across the country will open to millions of Filipinos in one of the most consequential elections in Philippine history. You are watching Bilang Pilipino 2025, non-stop coverage of the midterm elections. The results coming in, 48% so far, 45,000 of 93,000 precincts. We have on the line Senator Bato de la Rosa. Gandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kami po'y gising na gising pa. Hindi niya raw pababayaan, no? Siyempre, ang mga Manilenyo at ang mga Manilenya natin. This is the special coverage on Bilang Pilipino 2025. I'm Ces Orenia Drinon. We are still One News, all sides, all the time. Bilang Pilipino.